Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Online sugal at sangla. Lulong. Tutok na tutok ang mata ni Gerson sa screen ng kanyang cellphone habang seryosong pinagpipilian kung ano ang dapat na pindutin. Noong oras kasi na yon ay naglalaro siya ng umuusong sugal sa online. Ganadong-ganado ang lalaki dahil nasa 5 digits na ang naiipon niya sa kanyang account. Hoy Gerson, ano ba naman yan? Tanghali na. Sino magsusundo sa anak natin? Naglalaba ako dito oh. Baka naman pwedeng ikaw naman ang sumundo. Wala ka namang ginagawa dyan eh. Mataas ang tinig na sabi ni Andrea nang ito ay lumapit kay Gerson. Sandaling tumigil ang lalaki sa ginagawa at tumingin ng masama sa asawa. Bulag ka ba? May ginagawa ko oh! Sagot ni Gerson. Ano? Yung sugal-sugal na yan? Ha? Tapos matatalo ka na naman at mawawala ka na naman ng pamasahe bukas pagpasok mo? Tapos wala naman tayong ulam at walang baon ng anak mo? Manahimik ka nga! Malas yung bunganga mo eh. Tinan mo to oh. Tinan mo. 21,244 na ang pera ko. 200 lang yan kanina. Ngayon mo sabihin sa akin na wala akong mapapala sa sugal. Sa sinabing yun ni Gerson ay tila ba napahiya ang babae. Natameme ito. Huminga na lang ito ng malalim sabay sabing, Yan naman pala eh. Eh di mag-withdraw ka na. Para naman may siguradong pera na tayo. Baka mamaya eh, matalo pa yan lahat. pagmamagaling ng babae. Yun naman ang gagawin ko eh. Kung hindi ka lang nagbunga nga, epal kasi. Pag na-withdraw ko na to, bumili ka ng pagkain. Sundin mo si Tuna. Matutulog ako. At pakiusap lang ha, ayaw ka nang iistorben ako. Walang gigising sa akin. Irritabling wika ng lalaki. Oo, huwag ka mag-alala. Walang gigising sa'yo kahit na bangunguting ka pa. Basta yung pera ibigay mo sa akin ha. Buwelta naman ni Andrea. Asa naman na ibibigay ko sa iyo lahat. Oo, asa talaga ako. Kala mo naman kukunin ko lahat. Saksak mo yan sa... Ay nako, doon ka na nga muna. Patutulog na ako. Nagsaklob na ng kumot ang lalaki at hindi na inintindi pa ang sinasabi ni Andrea. Maulan nung tanghaling yon kung kaya't gustong mahilata ng lalaki. Isa pa, day off naman niya nung araw na yon. Nagising lamang si Gerson nang mangulit sa kanya ang anak na si Tuna. Papa, pengi po pera. Bibili lang ako ng ice cream. Sabi ng bata na paulit-ulit pang inaalog ang ulo ng ama. Ano ba naman to? Natutulog si Papa eh. Oh, eto 100. Bili mo pati yung tindero. Sabi ni Gerson matapos magbigay ng pera. Hindi na siya nakabalik sa tulog nung mga sandaling yon. Papikit-pikit mata siyang bumangon at napadako ang tingin sa bintana. Lakas ng ulan, mag-a-ice cream si Tuna. Lokong bata yun ah. Napapangiti na lamang na sabi ni Gerson. Nagbihis na lamang si Gerson. Bumaba siya at naabutan ng mag-ina sa sala na nanunood ng TV. Lumapit sa kanya si Andrea na tinitingnan pa siya mula ulo hanggang paa. Ay wow, kakagising lang tapos aalis kagad. Saan ang punta niyo, mister? Tanong ni Andrea na halata ang pang-iinsulto sa tinig nito. Magkano bang binigay ko sa iyo kanina? Tanong naman ni Gerson. 5,000, bakit? Nakapamewang na tugo ng babae. Sapat na yung para manahimik ka. Padaan nga. Kailangan kong singilin si Tolit sa utang niya. Panalo rin yung sa sugal kagabi. Sabi ni Gerson sabay kuha ng payong na nakasabit sa pinto. At anong oras ka na naman uuwi? Hindi ka na mapirmi dito sa bahay pag day off mo. Aalis ka kagad. Dito ka ba talaga nakatira? Oo na, sige na, sige na. Aalis muna ako, babalik agad ako. Humalik pa sa labi si Gerson sa asawa. Palihim namang kinilig si Andrea sa mga pagkakataon na yun. Kahit na madalas silang nag-aaway na mag-asawa, hindi makakaila ni Andrea na talagang sweet si Gerson mula pa noon. Sadyang may pagkamagaspang lang talaga ang ugali. Samantala, sinuong ni Gerson ang malakas na hangin at ulan makapunta lang sa kabilang barangay.
Nang makita na ni Gerson ang bahay nila Tolitz ay agad siyang tumakbo. Walang paalam siyang pumasok sa loob at padabog niya pang naisara ang gate. Nagulat si Tolitz na noong mga sandaling yon ay nag-o-online sugal sa tapat ng pintuan. Punyemas naman oh, nakakagulat ka naman eh. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Tolitz na hindi man lang tumayo. Umupo naman si Gerson sa tabi niya. Malamang, maniningil ako ng utang mo, hayop ka. Mag-aalim na buwan na yun ah. Magbayad ka na. 100,000 panalo mo kagabi, hindi ba? Gagi, huwag ka nga maingay. Mamaya marinig ka ni mama. Manghingi pa yun eh. Mga buraot pa naman yung mga tao dito sa bahay. Pabulong na sabi ni Tolitz. Dumukot ito ng 500 at inabot kay Gerson. Pambira ka naman oh. 500 lang eh, di matahimik yung kaluluwa mo. Sabi uli ni Tolitz. Gago ka ba? Pantaya ko pa rin yan. Sayang din yan. Sagot naman ni Gerson. Sandaling natigil ang kanilang pag-uusap nang mapatingin sila sa bahay na kaharap din ng bahay nila Tolitz. Sino yan pre? Baliw ba yan? Tanong ni Gerson sabay turo sa lalaking nasa balkonahe at nagpapaulan. Tumatawa ang lalaki na mag-isa at tila may kinakausap. Si Archie yan pre. Kababata ko. Tulad natin, palasugal din yan. Naadik. Ayan, nabaliw. Laki ng talo. Balita ko 2 milyon talo niyan. Kasama na doon yung ipon ng asawa niya. Kaya ayan, mag-isa na lang siya dyan sa bahay. Iniwan ng asawa Lulog na Paliwanag ni Tolitz. Grabe no, 2 milyon? Gago, laki nun. Nalalaki mga matang sabi ni Gerson. Kaya nga ikaw, Son, umayos ka. Huwag ka masyadong papaadik sa sugal. Di porke nananalo tayo ngayon mananalo pa rin tayo kinabukasan o sa susunod pa. Dapat alam mo rin kung kailan ka titigil. Kita mo ko, tumigil muna ako sandali kasi nananalo na ako. Sus! Kwento mo sa pagong. Kakakita ko lang naka-online ka sa sugal eh. Natatawang sabi ni Gerson. Hindi, seryoso pre. Huwag mo nga ayaang lamunin ka ng sugal. Lagi mong tatandaan na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa sugal. Oo na, pastor. Dami mo namang alam. Tara, inom na lang tayo. Pag-aaya ni Tolitz. O ikaw manlilibre. Laki ng panalo. Uy, parang gago. Sabing wag maingay. Tinapik pa ni Tolitz si Gerson sa balikat. Nung hapon na yon ay nag-inom nga ang dalawa. Nakatambay lang sila sa maliit na garden sa bahay nila Tolitz. Hindi na nila namalayan ng oras. 7:00 na pala ng gabi. Siguradong katakot-takot na pagbubunganga na naman ang aabuti ni Gerson kapag umuwi siya ng bahay. O paano? Una na ako. Baka may lumipad na namang kaldero sa mukha pag uwi ko eh. Natatawang sabi ni Gerson na bahagyang may tama na rin. Nako, takot ka pala kay Andre Panunukso naman ni Tolitz. Ako? Takot? Ako yata ang bata sa bahay namin. Nagmamalaking sabi ni Gerson. Oo na, bahala ka sa buhay mo. Nagkapaalaman na ang dalawa. Medyo tumila na rin ang ulan nang lumabas ng gate si Gerson. Maglalakad na sana siya paalis nang makitang nakadungo sa balkonahe ang lalaking si Archie. Basang-basa pa rin ito sa ulan ngunit nakangiting nakatingin kay Gerson. Psst! Napatingin si Gerson sa sidsit na yon ng lalaki. Tiningala niya si Archie. Magsusugal ka ba? Maganda sugal. Yayaman ka sa sugal. Masarap magsugal. Nasa sugal ang pag-asenso. Gusto mo turuan kita kung paano manalo? May kaibigan akong bumubulong palagi. Gusto mo makilala? Medyo malakas ang pagkakasabi ni Archie noong mga sandaling yon dahil nasa itaas ito. Sira ulo. Tanging sabi ni Gerson. Naglakad na siya paalis ngunit patuloy pa rin sa pagsasalita ang lalaki. Kalaunan nga ay sumisigaw na yon at saka tumatawa ng malakas. Nang makauwi si Gerson ay bunganga na naman ng kanyang asawa ang sumalubong sa kanya. Napaupo na lamang siya sa sofa at saka napakamot sa ulo. Sa halip na ihanda mo makakain, ang ingay-ingay pa ng bibig mo. Sabi ni Gerson. Ang galing mo naman.
Maghapon ka nawala tapos hindi ka pa pala nakain? Di ba marami kang pera? Bakit hindi ka kumain sa labas? Pabalang na sagot ni Andrea. Ay nako, tigilan mo ako lasing ako. Puro na lang kasi sugal ang nasa isip mo eh. Kaming mag-ina, hindi mo na naaalala. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka nakikinabang sa sugal na nilalaro ko Magkano pa ba gusto mo? Kumuha ka sa wallet ko ng 5,000. Sapat na ba yon? Pangiinsulto ng lalaki. Grabe ka! Nilamo ka na ng sugal at pera mo. Matalo ka sana at mawalan ng pera. Pagbabanta ng babae. Umalis si Andrea. Lumabas ito ng bahay at alanganing oras nang bumalik. Nakahilata na si Gerson sa sofa nang abutan niya ito sa kanilang bahay. Palihim at dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone ng lalaki. Hinanap niya roon ang online casino na nilalaro ni Gerson. Ilang sandali lang ay natagpuan niya na rin yon. Pagtingin niya sa account ng asawa ay may laman pa itong 10,000. Sa hindi malamang dahilan ay pinakialaman ni Andrea ang pera doon. Sinubukan niyang maglaro. Pindot lamang siya ng pindot hanggang sa hindi niya na namamalayan na natalo na siya ng 5,000. Nabitiwan niya ang cellphone ni Gerson nang mapagtanto na malaki na pala ang nawala sa pera ng lalaki. Kinabahan siya. Batid niyang magagalit si Gerson kapag nagising na ito. Kinaumagahan ay magkakaharap na sila sa hapagkainan. Sa tuwing hahawakan ni Gerson ang kanyang cellphone ay lumalakas ang tibok ng puso ng babae. Hanggang sa... Ay anak ng hayop naman Ano nangyari dito? Bakit nabukasan na ng 5,000? Natatarantang tumayo si Gerson at tinawagan ng kanyang kaibigan na si Tolitz. Safe ang site, tol. Hindi yan mababawasan kung di yan ginalaw. Wika ni Tolitz sa kabilang linya. Dahan-dahang napalingon si Gerson sa kanyang asawa na nung mga sandaling yon, halatang halata na ang takot at pagkamutla. Ginalaw mo to Mababa ang boses ni Gerson ngunit mararamdaman ang galit na namumuo. Hindi nakapagsalita si Andrea. Hindi siya magaling sa pagsisinungaling kaya kahit wala siyang sabihin ay ibinubunyag niya sa kanyang mga mata. Gago ka pala Bakit mo ginalaw? Pinatalo mo yung 5,000. Sa galit ng lalaki ay nanlilisik na ang mga mata nito. Nasampal ni Gerson si Andrea at sinabunutan. Nginudngod ni Gerson ang mukha ng kanyang asawa sa kanyang cellphone. Kapag itong pera ko naubos lahat, humanda ka sa akin Tandaan mo! Nanginginig sa takot ang babae. Ibang-iba si Gerson sa mga sandaling yon. Tila ba sinapian nito ng demonyo kung kaya't hindi nito marinig ang mga hikbi ni Andrea. Padabog na binitiwan ni Gerson ang ulo ng babae. Nagkulong ito sa kwarto at hindi pumasok sa trabaho. Maghapon itong nakatutok sa cellphone dahil sa pagsusugal. Kinakabahan ng lalaki dahil unti-unti nang nalalagas ang pera na pinalago niya. Sa kalagitnaan ng pagsusugal ay napahinto si Gerson. Isang misteryosong boses ang bigla na lang bumubulong sa kanya. Magsugal ka pa. Ubusin mo ang pera mo sa sugal. Sugal lang ang mahalaga at wala ng iba. Magsugal ka lang. Sa sugal mo matatagpuan ang tunay na buhay. Napapailing si Gerson habang naririnig niya ang mga tinig na yon. Kahit takpan niya ang tenga niya ay paulit-ulit pa rin bumubulong ang misteryosong boses. Manahimik ka, gago ka! Sigaw ni Gerson. Nawala ang tinig. Nilibot niya ng tingin ang kanyang buong kwarto. Aligaga ang kanyang mata. Para siyang adik na takot na takot. Ngunit mga ilang sandali lang ay dinampot niya ulit ang cellphone. Itinaya niya ang natitirang pera sa kanyang account. Sa pagnanais na mabawi ang mga natalong pera ay mas lalo pa siyang nabaon. Hindi pwede. Hindi pwede matalo ko. Wala na yung pera. Halos magwala si Gerson sa loob ng kanyang silid. Para siyang baliw. Hindi nito matanggap na ang kanyang perang napalago ay muling binawi ng sinasamba niyang sugal. Sinabunutan niya ang kanyang sarili. Binato niya ang cellphone at sa lakas ng impact ay nawasak yon. Nanahimik si Gerson.
Iniisip niya kung papaanong maibabalik ang pera na kanyang winaldas. Napalingon si Gerson sa tapat ng kanyang bintana. Nakita niya roon ng isang nilalang na mahaba ang binti at braso samantalang maliit naman ang ulo. Kulay itim ang lahat ng kulay nito. Bibig lamang ang meron sa mukha ng nilalang. Nakadikit na ang likod ng nilalang sa mismong kisame. Ngunit sa kabila ng pagiging kakaiba ng nilalang na yon ay hindi man lang nakaramdam ng takot si Gerson. Masyadong lutang ang kanyang isip kaya lahat ng bagay para sa kanya ay normal lang. Sino ka? Tanong ni Gerson na tila ba normal na tao ang kausap niya. Hindi na mahalaga kung sino ko, Gerson. Ang mahalaga ay kailangan mong mabawi ang perang nalaga sa'yo. Gusto mo bang makabawi? May alam akong paraan para mabawi mo ang perang nawala sa'yo. Umagikik ang nilalang ng mahina. Tila nagkaroon ng pag-asang lalaki sa narinig na yon. Nasasabik siyang tumayo at nakangiting nagtanong. Paraan? Anong paraan? Sabihin mo! Kunin mo ang ipon niyong mag-asawa. Yun ang ipangsugal mo. Kasabay ng paghalakak ng nilalang ay ang pagpasok ng malakas na hangin mula sa labas. Dahan-dahang lumabas sa bintana ang nilalang. Bago yung tuluyang mawala ay nag-iwan pa ito ng isang kataga. Tandaan mo, walang ibang makakapagpayaman sa iyo kundi ang pagsusugal. Naiwang tulala si Gerson sa loob ng kanyang silid. Hindi malaman kung anong gagawin. Iyak at tawa na lamang ang nagawa ng lalaki. Kinabukasan ng umaga ay wala na naman sa sarili si Gerson. Naglalaro sa kanyang isipan ang sinulsul sa kanya ng misteryosong nilalang. Habang abala ang asawang si Andrea sa pag-aasikaso ng kanilang anak, biglang sumagi sa kanyang isipan ang kanilang inipon na pera. Hinihintay na muna niyang makaalis ang babae. Nang masigurong wala na si Andrea, ay dali-dali niyang kinuha ang balde na kanilang pinaglalagyan ng pera. Kinuha niya yung lahat para pumunta sa pinakamalapit na tindahan. Hoy, Gerson! Rinig niyang sigaw ni Tolit sa kanya. Napadaan kasi siya sa bahay ng lalaki. Huminto si Gerson habang daladala ang bag na puno ng pera at papel na pera. Ano yan, pre? Nang tinapay, oh. Anong nangyari sa'yo? Nangingitim ang ilalim ng mga mata mo. Natutulog ka pa ba? Wika ni Tolitz habang nakatingin sa kanyang hawak-hawak. Magsusugal ako. Mananalo ako. Sabi ni Gerson sabay tumakbo na rin papalayo. Napapalingon na lamang sila Tolitz. Nang makabalik na sa bahay si Gerson ay agad siyang pumeso sa paborito niyang sulok sa silid. Kinuha niya ang cellphone na nooy may mga lamat sa screen. Pinagtiyagaan niya yun at muling tumayo sa online. Gigil na gigil si Gerson habang nakalabas pa ang kanyang dila. Madiin ang bawat pagpindot niya sa screen. Nanalo na naman ang lalaki ngunit mas lamang ang kanyang pagkatalo. Ganun pa man ay hindi pa rin siya sumuko. Ang kanyang pagnanais na mabawi ang lahat ng natalong pera ay nauwi na naman siya sa pagiging talunan. Hindi pwede to. Nalagas na naman ang perang pinangsugal ng lalaki. Wala pang isang oras ay naubos na ang halos 30,000 na ipon na para sana sa nalalapit na kaarawan ng kanilang anak. Mas lalong ikinatuliro ng utak ni Gerson ang pangyayaring yon. Sa ikalawang pagkakataon, muling nagpakita ang isang nilalang na sumusulsul sa kanya. Dahan-dahan pumasok ang nilalang mula sa labas ng bintana. Nakangiti ito sa kanya at saka nagsalita. Ayos lang yan. Marami ka bang pwedeng ibenta para makabawi? Wala na. Ano ba? Wala na akong naitatabi. Tumawa ng malakas ang nilalang at nakayukong lumapit sa kanya. Tumitig ito sa kanya at nagsalita ng mahina. May asawa at anak ka pa. Uminit ang buong mukha ni Gerson sa mga sandaling yon. Nanginig ang kanyang buong pagkatao dahil sa ideyang sinabi ng nilalang. Sa kanyang puso ay tila hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay.
Ngunit tila ba may kung anong nag-uudyok naman sa kanyang isipan. Napapailing na lamang si Gerson. Pilit niyang inaalis sa isipan yon. Tigilan mo ako! Huwag mong lasunin ang utak ko! Tumawa lang ng tumawa ng malakas ang nilalang. Mga ilang sandali lamang ay lumabas na rin ito ng bintana. Naiwang aligaga si Gerson sa sulok. Napatingin siya sa pintuan nang makitang naroon si Andrea. Nagtataka. Gerson, sino kausap mo? Tanong ng babae na bakas ang takot sa muka. Ha? Sa phone. Oo, tama, sa phone nga. Kausap ko si Tolitz. Ganun nga, si Tolitz yun. Utal-utal na wika ni Gerson. Nagdududa na ang kanyang asawa dahil sa mga kakaiba niyang ikinikilos. Bumaba ka na, kakain na tayo. Ayoko. Kumain kang mag-isa mo. Dito lang ako. Sabi naman ni Gerson. Gerson, tingnan mo ang sarili mo. Pinapabayaan mo na sarili mo. Dahil ba yan sa sugal? Hindi ka na kumakain Ang baho-baho mo na nga rin eh. Ano ba, Gerson? Tila natuliro ang utak ng lalaki. Muli na naman niyang naalala ang pagwaldas ni Andrea sa kanyang pera. Tumayo siya ng dahan-dahan. Lumapit sa asawa. Nagsimula na rin kabahan si Andrea noong mga sandaling yon. Oo, ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Inubos mo ang pera ko sa sugal. Tila nababaliw ng wika ni Gerson. Hindi na ikaw yan, Gerson. Nagulat na lang si Andrea nang biglang hablutin ni Gerson ang buhok ng babae. Kinaladkad niya ito papunta sa banyo. Pwersahan niyang inilublob ang mukha ni Andrea sa drum. Salbahe ka! Sinugal mo ang pera ko! Nanlilisik ang mga mata ni Gerson sa mga sandaling yon. Hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Kaunti na lang at mapapatay na niya si Andrea nang biglang may tumawag sa labas. Nakilala ni Gerson ang boses. Si Tolitz, ang kanyang kaibigan. Dito ka lang Kapag sumigaw ka, yari ka sa akin. Pagbabanta ni Gerson sa asawa, pinuntahan ng lalaki si Tolitz. Nasa gate ito at naghihintay lamang sa kanya. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka, pre? Ayos ka lang ba? Namamayat ka. Tanong ni Tolitz na may pag-aalala sa tinig. Hindi, okay lang ako. Oo, ayos lang. Bakit ba? Bakit ka nandito? Ayayain sana kita magsugal sa bahay Wala akong kasama dun. Tara! Nang marinig ni Gerson yon, ay tila ba nabuhayan siya ng dugo. Namulagat ang kanyang mga mata at napangiti ng nakakaloko. Ha? Talaga? Pero wala akong pera Pwede ba? Pengi? Pwedeng humingi ako ng pera sa'yo? Nakasalubong ang kilay ni Tolitz ng mga sandaling yon. Nawiwirduhan siya kay Gerson. Sure ka ba na ayos ka lang? Para kang nakadroga. Wika ni Tolitz. Ayos lang ako. Bigyan mo ako ng pera. Palaluguin ko. Teka, magbibis lang ako Diyan ka lang Huwag kang alis. Nagmamadaling pumasok si Gerson sa loob ng bahay. Ginapos niya si Andrea sa banyo. Nilagyan niya ng duct tape ang bibig nito. Wala na siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa babae. Basta't ang mahalaga lamang sa kanya ay makapagsugal at mabawi ang mga natalong pera. Walang ano-ano ay sumama agad si Gerson kay Tolitz. Pagdating nila doon ay agad na nagpapasa si Gerson ng pera sa kanyang account. Samantala, nalilito si Tolitz sa ugaling ipinapakita ni Gerson. Hindi man lang siya kinakausap ng lalaki. Agad kasing naglaro si Gerson at hindi na ito makausap ng maayos. Pre, ayaw mo bang kumain muna tayo? Tanong ni Tolitz. Umiling lang si Gerson. Kain ka muna, pre. Nangangayayat ka na, Ayoko nga, di ba? Bakit bang kulit-kulit mo? At saka, pwede ba? Huwag kang magulo. Nanunood siya sa atin. Ha? Sinong nanonood? Nagtatakang tanong ni Tolitz. Yung nakilala ko, matangkad, may team, nakangiti, nasa likod natin. Agad na napalingon si Tolitz sa kanyang likuran. Kinakabahan siya noong mga sandaling yun dahil sa pagiging weirdo ni Gerson. Oy, Gerson, maayos ka nga. Ano bang pinagsasabi mo dyan?
Natatawang tanong ni Tolitz sa pag-aakalang nagbibiro lamang si Gerson. Hindi na nagsalita si Gerson ng mga sandaling yon. Nakatuon lamang ito sa sugal. Nang silipin ni Tolitz ang screen ng phone niya, napag-alaman ni Tolitz na malapit ang matalo ang perang binigay niya sa kaibigan. Napansin ni Tolitz ang bigla na lamang nagsaradong kamao ng lalaki. Maya-maya lamang ay nalagas na rin ang pinagsusugal ni Gerson. Tolitz, pengi pa ako ng pera. Kailangan ko mabawi lahat ng mga sinugal ko. Tumawa ng papilit si Tolitz at nanggawa pang tapikin ng balikat ni Gerson. Ano ka, sinuswerte? Tama na yon, binigyan na kita eh. Hindi nagustuhan ni Gerson ang tugon ni Tolitz. Dahan-dahan itong tumayo at tumingin sa gilid. Tila meron itong kinakausap doon. Bagay na naging dahilan para kabahan si Tolitz. Uy, parang tanga to. Sino ba kinakausap mo dyan? Nakadagdag pa sa takot ni Tolitz ay ang pagsasalita ni Gerson ng ibang lingwahe. Tila mayroon nang nakasapi sa kanyang kaibigan. Bigyan mo pa ako ng pera. Sabi niya, magbigay ka sa akin ng perang pangsugal. Bigyan mo ko! Sigaw ni Gerson. Nanlaki ang mata ni Tolitz nang makita na kakaiba ang anino na nasa likuran ni Gerson. Mahaba ang paa at braso. Teka, ano yan? Tanong ni Tolitz. Sa mga sandaling yon ay hindi na siya nakikilala ni Gerson. Wala na rin itong naririnig kahit pa ilang beses siyang magtanong. Sinugod siya ni Gerson. Nakita ni Tolitz na naging kulay itim ang lahat ng mata ng kanyang kaibigan. Hinuwakan ni Gerson ang kamay niya at dinikit sa pader. Hindi siya makakilos. Masyadong malakas si Gerson sa mga sandaling yon. Wala nang nagawa si Tolitz nang kunin ni Gerson ang pitaka niya. Pera! Pansugal! Sabi ni Gerson nang dukutin sa pitaka ang tig-1,000. Baliw ka, Gerson! Tatangkin pa sana ni Tolitz na bawiin yon kay Gerson. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang suntukin sa mukha. Sa lakas ng suntok ay napaatras si Tolitz. May dugo agad ang kanyang ilong sa mga sandaling yon. Tara, turuan mo ako kung paano manalo. Wika ni Gerson sa gilid na tila ba mayroon itong kinakausap. Natatananta na si Tolitz ng mga sandaling yon. Nang tangkain niyang tumakbo palabas ay bigla naman nagsarado ang pinto. Nakatingin lang si Gerson sa kanya habang nangingitim ang mga mata. Tol, sinabi ko naman sa iyo, di ba? Huwag kang magpalulong sa sugal. Nagagaya ka na kay Archie. Hindi siya pinapansin ni Gerson. Sa mga pagkakataon na yon, naguguluhan pa rin si Tolitz kung ano nga ba ang eksaktong nangyayari sa kanyang kaibigan. Pero pakiramdam niya may kung anong nilalang na nakikita si Gerson na hindi niya nakikita. Lumingon si Tolitz sa bintana. Kailangan na niyang makatakas bago pa matalo sa sugal si Gerson. Dahil kapag nagkataon, baka mapatay na siya ng kaibigan. Hawak pa naman ni Gerson ang cellphone niya kung saan may malaking pera na nakadeposit doon. Nang makakuha siya ng tiyempo, ay agad na tumalon si Tolitz sa bintana. Mabuti na lamang ay basurahan ng kanyang binagsakan. Nagmamadali na siyang tumakbo paalis, habang si Gerson naman ay napadungaw na lamang sa bintana. Hindi na nagsayang ng oras si Tolitz. Dali-dali siyang pumunta sa barangay at nagsumbong. Agad din namang kumilos sa mga tanod para dakpin si Gerson. Ngunit nang balikan nila ang lalaki, wala na silang inabutan doon. Nakatakas na si Gerson. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Parang ang hirap paniwalaan yan eh. Wika ng kanilang kapitan matapos marinig ang salaysay ni Tolitz. Totoo po sinasabi ko. Nagkulay itim ang mata niya lahat. Tapos, meron siya kinakausap na siya lang ang nakakakita, kapitan. Feeling ko, may nakasaping demonyo kay Gerson. Kailangan natin siyang tulungan, kapitan. Wika ni Tolitz. Sa mga pagkakataon na yon, ay pangamba at pagkabahala lamang ang nararamdaman ni Tolitz. Natatakot siya kay Gerson dahil sa nakakakilabot na pagbabago nito. Palabas na ng barangay si Tolitz nang maalala niya si Andrea. Nag-alala siya para sa kumare dahil baka yun naman ang puntahan ni Gerson. Nagmamadaling tumakbo papunta doon si Tolitz. Nang makarating siya roon, ay nakita niyang bukas ang gate. Sumilip siya sa sala. Bukas din ang ilaw. Dahan-dahang naglakad doon si Tolitz. Pagpasok niya ng sala, narinig niyang may tumatagas na tubig sa banyo.
Namilog ang mga mata ni Tolitz nang makitang naroon si Andrea. Nakatip ang bibig at nakagapos. Si Gerson ba ang gumawa nito sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Tolitz matapos alisin ang tape sa bibig ng babae. Umiiyak na sumagot si Andrea. Hindi na siya si Gerson. Parang may nilalang na kumokontrol sa isip niya. Sugal lang ang mahalaga sa kanya. Handa niya akong patayin para lang sa sugal. Nanginginig ang tinig na wika ni Andrea. Kinalagan na rin ni Tolitz ang pagkakagapos sa babae. Palabas na sana sila nang makita nila si Gerson na kabababalang ng hagdanan. Hawak ang cellphone at gigil na pumipindot doon. Nang makita nila ang masamang tingin ni Gerson, mabilis na isinara ni Tolitz ang pintuan ng banyo. Makilang ulit na kalabog ang naririnig ni Tolitz, pero makalipas lang ang 3 minuto ay nanahimik na rin ang paligid. Tanging tunog na lamang ng cellphone na hawak ni Gerson ang kanilang naririnig. Hindi sila makalabas dahil batid nilang nasa sala ang lalaki. Anong gagawin natin, Tolitz? Hindi matigil-tigil ang luha ni Andrea nang dahil sa labis na takot. Ilang ulit na rin siyang nagdasal sa isipan na sana ay matauhan si Gerson. Ngunit sa mga pagkakataon na yon ay tila malabong mangyari yon. Sa mga nakalipas kasing minuto, naririnig nila ang malulutong na mura galing kay Gerson. Indikasyon yun na malapit na namang maubos ang pinangsusugal na pera ng lalaki. Hindi ko rin alam kung anong gagawin. Tanging sagot na lamang ni Tolitz. Dumaan pa ang mahigit 1 oras ay hindi na nila nararamdaman si Gerson. Naglakas loob na lamang si Tolitz na bagyang buksan ang pinto. Sumilip siya sa loob. Wala sa sala ang lalaki. Sinamantala na nilang dalawa yon para lumabas. Aalis na sana silang dalawa nang may marinig silang kumalabog sa itaas. Hayaan na natin siya. Wika ni Tolitz. Baka may mangyaring masama kay Gerson. Please, tulungan natin siya. Alam kong hindi niya gusto ang mga nangyayaring ito. Pakiusap ni Andrea. Ay, sige na nga. Pero huwag kang sasama sa akin. Ako nang titingin sa kanya sa taas. Hindi na nagsayang ng oras ang lalaki. Agad siyang umakyat sa 2 palapag. Pagtingin niya sa unang kwarto na nakabukas ang pinto, nasipat niya si Gerson sa loob. Nakaupo si Gerson sa sahig. Mayroon itong kinakausap na kung sino. Nang mas lumapit pa si Tolitz, nakita na rin niya ang isang nilalang na halos nakadikit na ang likod sa kisame sa sobra nitong tangkad. Sabay na napalingon kay Tolitz ang nilalang at si Gerson. Naku! Mabilis na tumakbo pababa si Tolitz. Pagbaba niya ng sala ay hinila na niya palabas ng bahay si Andrea. Hindi naman na sila hinabol pa ni Gerson. Nakatanaw na lamang ito sa bintana habang katabi ang misteryosong nilalang. Bumalik si Tolitz sa barangay at agad na nireport ang nangyari. Nagmamadaling rumisponde ang mga tanod sa bahay. Ngunit sa labas pa lamang ay ramdam kagad nila ang mabigat na presensya. Sumenyas ang kapitan. Pumasok ang mga tanod sa sala. Wala silang inabutan. Pag-akyat nila ay napamura ang mga ito. Si Gerson patay na. Halos manlambot ang tuhod ni Andrea nang makita ang sinapit ng asawa. Nakahiga si Gerson sa kama at nakasalpak ang 2 cellphone sa loob ng bibig nito habang umaagos naman ang dugo. Gerson! Humahagulgol na lamang ang babae. Hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag sa kanilang anak ang nangyari. Napayakap na lamang si Andrea kay Tolitz ng mga sandaling yon. Sa sobrang sama ng loob ay hindi na kinaya ni Andrea. Nawalan ito ng malay. Nang magising siya ay nasa morgue na ang katawan ni Gerson. Samantala, binabantayan naman siya ni Tolitz. Sa mga sandaling yon ay tanging ang lalaki lamang ang naging sandalan niya. Hindi matanggap ni Andrea na sa ganoong pangyayari matatapos ang buhay ng kanyang asawa. Malaking palaisipan sa kanila kung ano ang nilalang na sumasama kay Gerson. Para malinawan, kumonsulta si Tolitz at Andrea sa isang albularyo. Dito na nila nalaman ang nilalang na yon ay isang masamang elemento. Nabubuo raw yon kapag ang isang tao ay masyado nang lulong sa sugal. Yun daw ang sumusulsol sa isang tao para ipagpatuloy ang pagsusugal hanggang sa makagawa na ng masasamang bagay. Napaisip si Tolitz. Batid niya kasi sa sarili na maging siya ay muntikan na ring malulong. Sa mga pagkakataon na kaharap nila ang albularyo,
Nagdesisyon na si Tolit sa kanyang sarili na ititigil na niya ang pagsusugal. Ayaw niyang matulad sa sinapit ng kanyang matalik na kaibigan. Higit sa lahat, ayaw na niyang makita pa ang nakakatakot na nilalang na yon. Makalipas ang 2 taon, lumipat na ng bayang mag-inang Andrea at Chuna. Kahit papaano ay nakaluwag-luwag na rin si Andrea mula nang mawala si Gerson sa buhay nila. Mama, gusto ko pong bumili ng bagong cellphone, yung mamahalin. Mama, yung katulad ng sa kaklase ko, gusto ko po nun, Mama. Wika ng batang si Chuna. Huwag ka mag-alala, anak. Mamaya din ay didiskarte tayo. Bibili natin ang gusto mo. Pangako yan, anak. Sagot naman ni Andrea. Yay! Salamat, Mama! Napangiti na lamang si Andrea noong mga sandaling yon. Pinagmamasdan na lamang ni Andrea ang anak na naglalaro sa kanilang bakuran. Dinukot niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang isang website na pamilyar sa kanya. Mga ilang sandali lang ay sinimulan na niya ang paglalaro sa pagbabakasakali na dito niya makukuha ang pangarap na cellphone ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagsusugal. Wakas!